Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Magpapasimula na po tayo ng ating walang sawang pagpapailang lang ng bunga ng ating mga labi, mga pag-aawitan na mula po sa ating mga puso at ating ipaiilang lang sa banal na harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 132 sa ating himnaryo. Ang buhay kong kaloob ng Diyos na banal, ang tunay na angin niyang minamahal. Lahat ng bagay sa sanglibutan, buhay walang makapantay. Sa puso ko'y may pangakong tanging banal. Ang buhay ko'y sa Diyos aking ilalaan, maging sadwa't hapis kamatayan. Ang buhay ko'y kanyang tunay. Ako'y walang sa kanya'y maibabayan, liban sa pangalay aking itanyag. Awitan siya sa lahat ng oras, at sambahin buong wagas. Kung tunay mang marami ang lumalayo sa Diyos,
anak mong nabukod, maging laliw ng iyong loob. Ang buhay ko'y kaya lamang may halaga kung tutupad ng utos ni Kristong Ama. Ang buhay ko'y hiram ko sa Kanya, tanging siya rin ang kukuha. Patuloy po nating papurihan at sambahin ang ating malwalhati at buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Numero 137, ang atin pong susunod na aawitin. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na marangal na itinuturo sa atin ang bagong tipan. Ito ang tanging daan ng ating kaligtasan, kaya't atin ang pasukan. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasaligan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Kay Kristo Jesus lamang tayo'y dapat masalig, at hindi sa utos taong sinsay sa matuwid. Mga higwang aral ay huwag bayang manahig sa iglesyang walang dungis. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasaligan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Sa buhay nating ito'y walang tagapagligtas, liban kay Kristo Jesus na sumako sa lahat. Kaya nga't sa iglesia na Kanyang nililigtas, manatili hanggang wakas. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasaligan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Kung nais mong buhay mo'y maging sakdal kay Jesus, sa banal niyang kulungan ikaw ay pasako. Tanggapin sa puso ang tawag niyang mairot, at sa Kanya ay sumunod. Iglesia
Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na nasa ligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Patuloy po nating papurihan, sambahin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Huling awit mga kapatid, unang estropa at koro po lamang ng 170 sa atin pong mga himnalyo. Sa maluwalhati mong tahanan, O Jesus na lubang banal, sa iyo'y pinailalang mga dalangin at awitan sa Espiritu'y sumasamba sa pangalan mo, aming Ama. Ngayon po'y tinaawagan ka ng aking puso at kaluluwa. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha hapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal sakdal, malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Ikaw po ang buhay na nag-iisang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Amen. Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Pinagtapatan ka rin po at pinaglingkuran hanggang kanilang kamatayan ng aming mga minamahal na ama at ina, hanggang kanilang mga kamatayan. Panginoon po naming Hesu Kristo, masisilayan mo po muli kami sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po dito sa Los Angeles, California, dito po sa iyong munti, dukha at maralitang bahay dalanginan, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa dakila at malinis mong pangalang Kristo Jesus. Tanggapin mo, Ama, ang amin pong tao sa puso at walang katapusan po namin na mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat po sa iyo. 7 mga araw ang matulin, nilipos mo kami ng buhay, kagaling at kalakasan,
Binuksan mo sa amin ang mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Salamat po higit sa lahat. Lalo mo po kaming pinagtitiyagaan, pinagtitiisan, tinuturuan mo kami't inaaralan. Dinaragdagan mo ang aming pananampalataya, ang aming mga pagkakilala sa malaking bato ng aming mga hiram na buhay. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Hindi lamang kami, Ama, kung hindi maging ang aming mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, ang aming mga kaibigan, na sa araw-araw po, tinatawag mo, dinaragdagan mo po sa bilang, nakikipagkaisa, nakikipag-aral, nakikinig po ng iyong mga banal na salita. Gayon din ang maraming mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Amang banal, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka po namin. Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama, nalalaman mo po kung papaanong isinakabuhayan namin ang ipinautang mo sa amin na 7 araw na nagdaan. Kung kami, Ama, nagkulang, kung kami nakalimot, kung kami nangagkasala laban sa iyong mga banal na mga layunin at mga pag-ibig sa bawat isa sa amin, huwag mo po sana, Amang, gawing dahilan upang sa umagang ito'y hindi mo po kami turuan. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Amen. Ama naming Diyos, sa umagang ito, inaanyayahan ka po namin na ikaw po sana ang muling tumindig sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang muling magturo sa amin. Gamitin mo po lamang na tulad sa mga mabubuting kasangkapan, ang bibig at dila ng iyong 2 hamak na pinakawalang kabuluhang alipin. Banalin mo sana ang kanilang mga puso. Linisin mo sana ang kanilang mga kalooban. Bigyan mo sana ng kapangyarihan ang kanilang mga tinig. Langkapan mo rin po sana ng espiritu ng kaunawaan. At kung mapakinggan ang lahat ng kinauukulan, kung mapakinggan una na nga ng lahat ng aming mga kaibigan, at kami na iyong mga mananampalataya sa iyong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tubuan kaming lahat ng lalong malalawig, matitibay na pagkakilala at pananampalataya sa iyo, sa Ama at sa iyong banal na Ebanghelyo, sa ikalawang pagparito mo po. Maging karapat dapat kaming makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming Diyos, habang kami ay nangakikinig ng iyong banal na aral, hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Pagalingin mo sana ang maraming sa amin, pinadatapuan mo ng sari-saring mga karamdaman. Una na nga po ang patuloy na sa amin na tumatanda ng hihina. Una ang iyong hamak na lingkod. Gayon din po ang aking kabiyak na si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion Teledero, si kapatid na Mercedita Hene, Expectación Valencia at si kapatid na Merna. At kami po ay nananalig, umaasa at sumasampalataya na hihipuin mo po maging ang aming sariling mga mahal sa buhay. Pagagalingin mo po kaming lahat, palalakasin at daragdagan pa kami ng maraming mga araw at mga taon. Hindi po para guguli namin sa kalikuan at mga kalayawan, masumpungan mong aming ipinaglilingkod sa iyo ng aming buong puso, buong isip, buong lakas at ng aming buong buhay. Amang banal, kami po ay sumasampalatayang bago pa namin binuksan ang aming bibig, nalalaman mo na ang aming mga kahilingan. Sumasampalataya kami, Panginoon, na sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, ito po ang iyong dinirinig sa langit, ito po ang iyong ibabasbas sa amin, ibebendisyon sa aming lahat, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen.
sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Diyos. Ang inyo pong abang lingkod kay Kristo ay muli pong bumabati sa inyong lahat na aming minamahal na mga kapatid at mga kaibigan po namin ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ano nga po ba ang minarapat ng Diyos na sa umagang ito ay atin pong pag-aralan, atin pong namnamin at lubusang tanggapin natin at isakatuparan sa ating mga buhay? Buksan po natin ang aklat ng Efeso sa Kapitulo 4 po at ang bersikulo ay 3. Ganito po ang ating mababasa. Sa wikang English po muna, Ephesians chapter 4 verse 3, via King James Version, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Sa wikang Pilipino, napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Amen. Bakit po baga sinasabi dito po sa ating binasa yaong salitang pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan? Ano po ba ang mahalaga sa talatang ito? Dito po kung inyong mapapansin, yung pong espiritu na binabanggit na ang ninanasa po ay tayo po ay lubusang maingatan o ingatan natin yung espiritong nasa sa atin. Kalakip noong kapayapaan. Kaya nga po, ang ating maitatanong, bakit po ba ang talatang ito ay tuwirang napasulat at patuloy na lubusang ipinangangaral hindi lamang ng ating Panginoong Jesucristo kundi maging ng mga apostolo ng kanyang mga lingkod at lalong-lalo na nga po sa kapanahonang ito? Ano nga po ba ang kalagayan nating mga tao sa sanlibutan ito? Nakatandaan po natin bilang pagpapauna, tayo po ay nilikha ng Diyos sa kanyang larawan. Kung tayo po ay nilikha ng Diyos sa kanyang larawan, batid natin na ang Diyos ay banal. Kaya nga po, ang wika rin ng banal na kasulatan, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Dadapot sa pag-aaral po natin ito, mga minamahal po namin, lalo na kayong aming mga kaibigang nakikinig. Baka po kayo mga maligaw sa patutunguhan ng ating pag-aaral na ito. Ang Diyos po, nilikha po tayong mga tao, una't higit nga po sa kanyang larawan, at sa kanyang pagkakalikha sa atin, pakatandaan po natin, pinagkalooban niya po tayo ng kaisipan upang maalaman din po naman natin ayon din sa banal na kasulatan kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Amen. Ang tanong po natin, ano po ba ang kalagayan nating mga tao sa sanlibutan ito bilang mga nilikha ng Diyos, bilang mga tao, bilang nasa laman? Pakinggan po ninyo sapagkat tayo ay sama-samang nag-aaral sa mga salita ng Diyos na ito ang kanyang tuwirang utos. Sa aklat po ng Mateo, buksan po ninyo sa Kapitulo 26 at ang bersikulo ay 41. Ganito po ang ating lubusang mababasa at ito po ang tuwirang katotohanan. Hindi maaaring matanggap na hindi totoo ng sinuman.
kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, dadapwat, mahina ang laman. Dito po sa suheto mismo ng talatang ito, diretsahan. At ito po naman ay sadyang totoo. Lahat po tayong mga tao, ang nais po natin pawang mga kabutihan. Ang nais po natin, hindi tayo makagawa ng masama sa ating kapwa-tao. Ang nais po natin, hindi tayo makalabag ng anumang mga batas na nanggagaling sa pamahalaan o ng sinumang autoridad. Dadapat katulad din ng nasasaad sa banal na kasulatan, mahina po ang ating mga laman. Kaya nga po, mga minamahal po naming mga tagapakinig, sa inyo na aming mga kapatiran, tunay, nadadaig nga po lamang ng lamang ito, ninanasa ng lamang ito, yung sana ay gusto nating kapayapaan, katahimikan, kabutihan na ating magawa, dadapwa. Ano ang higit at higit na nagagawa pa rin ng laman? Doon pumapasok ang sinasabi ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ang Espiritu natin, ayaw nating gumawa ng masama, dadapwa. Tunay, mahina ang ating laman. Sa katotohanan nga lalo na ngayon, puspos ng kahirapan. Minsan sa telebisyon, diyan sa Pilipinas, pinakita po rito, nang mahuli, yung isang hold-upper yata o yung isang nagnakaw. Ano ang kanyang sinabi nang siya ay tinatanong ng mga kinaukulan? Ang sagot niya wala po kaming makain, wala po kaming pera. Ayaw niyang gumawa ng kasamaan, dadapwat, hinahanap ng laman dahil sa kagutuman. Napilitan siyang magnakaw, maging ito man ay laban sa kanyang tinatawag na espiritu, sa kanyang prinsipyo sa buhay. Totoo ba ito? Pakinggan ninyo ang patuloy nating pag-aaral. Ano ba ang isinasad ng banal na kasulatan? Totoo po ba ito na nangyayari at sadyang magaganap, at ang patuloy pa rin nating tanong bakit po? Buksan po natin pa rin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po naman ng Galatias, sa Kapitulo 5 at ang versikulo ay 17. Ganito po ang maliwanag nating mababasa. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban-laban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Ano po ang ating nabasa? Talagang yung ating espiritu, yung ating prinsipyo, yung ating pagnanasang maging mabuti, dadapat dahil sa pangangailangan ng laman. Yung pangangailangan ng laman na iyon, yon ang lumalaban sa ating prinsipyo, espiritu sa buhay. Anong katunayan? Napakaraming mga disenteng tao, mararangal na tao. You remember there was even a congressman. A congressman at that, a very rich guy. Mayaman tao. Alam na ninyo kung sino itong sasabihin ko. Aba, akalain mo nan-rape pa. Hindi ba? Hindi ba nakulong pa yan? Needless for me to say, the other instances or cases that has been brought unto justice. At ano pa yung mga tao? Yung mga taong sa kadahilanan ng tawag ng laman, ng dahil sa kahirapan, ng hold up, ng ano pa, ng dahil sa mga paninibugho, pumapatay, ng dahil sa masamang kaisipan, dadapat alam niya, laban sa kanyang pag-iisip, laban sa kanyang prinsipyo, laban sa kanyang buong espiritu,
ng kanyang ginagawa ay masama, dadapat siya ay tunay na hinatak ng lakas ng pangangailangan ng laman. Kaya nga, ang ibig ng bawat tao na nasa laman ay ang magawa niyang lahat ang gawa ng laman, at ang mga gawang ito naman ay tunay na labag sa Diyos at tinututulan nga po ng Diyos. Ano ang isang ginagawa? And this another very good example that we can readily give to each and every one of us is very simple. Corruption in all the manner and stages, in all the parts of the government that we have. Di ba? Kaya magpapatotoo. Bakit ngayon? Saan tambak ang mga korupsyon? Yung kalye na ang halagay, halimbawa may 5 milyon, naging 20 milyon. Nang mausisay, ilang taon na nakakaraan. Ang mahirap lamang, palibhasa ay tao, puro imbestiga, puro kaso, wala namang nakukulong. At yung iba, kandidato pa rin, nakangiti pa. Ito ngayon, ang nasasaad sa banal na kasulatan, nasadyang nang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo sa mga huling araw, ang panahon ay mapanganib, isa ito sa kapanganiban. Bakit? Yung kaisipan ng tao, tunay na nasa niyang maging mabuti, nadadaig na lahat ng mga material na bagay, ng pangangailangan ng mga bagay, kaya nagiging materyoso. Kaya noong isa sa mga talata sa banal na kasulatan, na ito sana ang nais na tuwirang maisapuso sana ng lahat ng mga tao. Simple po. Yung po bang kasaysayan ni Job? Kung ito po lamang ang magiging prinsipyo o masa sa isip ng mga tao, sana puspos ng kapayapaan ng buong sanlibutan. Ano ba ang sinabi ni Job? Ang wika ni Job, simple. Hubad akong ipinanganak mula sa bahay bata ng aking ina, hubad din akong haharap sa kanya. Amen. Anong ibig sabihin noon? Pure and simple. Needless to say, no further explanation is needed. Kapag namatay ang tao, ni isang kuseng, wala kang madadala sa libingan mo. All these material things are simply but a thing of the past. Hindi dapat ito tuwirang minimithi sana ng tao. Ang dapat na mithiin ay yung spiritual, yung kabutihan, yung iniudyo ng banal na Espiritu ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng mga tao kung siya'y pasasakop sa Diyos. Ngunit hindi. Kaya naman sa pagpapatuloy, anong sabi? Anong nagaganap? Yung gawa ng laman ang nakapananatili na ginagawa ng mga tao, at ito ang tuwirang ikinagagalit at tinututulan nga ng Diyos. Ang tanong po naman natin, alin nga po baga naman ang mga gawa ng laman na ito ay gustong-gusto ng lahat ng mga tao na kanyang gawin o lubusan niyang doon na siya tuwirang makapanatili sa mga gawain yaon, na ito sana ang maging bahagi ng kanilang mga buhay. Meron po bang nasasaad sa banal na kasulatan kung ano ang minimithi ng mga laman ng tao, ng buhay ng tao? Pakinggan ninyo, buksan din ninyo sa aklat pa rin po ng Galatias, sa Kapitulo 5 at ang versikulo ay 19, sa pagpapatuloy hanggang 21. Ganito po at ating babasahin. Makinig po kayo, aming mga minamahal na kaibigan. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito. Pakikiapid. Alam na ninyo yan. Yan may status symbol pa yan. Kahit na sino ka pa, kaya mayaman ka, kaya mahirap ka pa, nandyan ang pakikiapid. Ano pa? Karumihan. Ano pa? Yung salitang mahalay. Ano pa?
Sa 20, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Eto, napakaliwanag po kung bakit. Kayo na rin. Alam ko marami sa mga nakikinig ang patuloy na masasaktan. Dapat ito po ang katotohanan. Ito po ang isa sa ikinagagalit at tuwirang lubusang ang sumpa ng Diyos ay tuwirang ipinagkakalob sa kanyang mga nilikhang tuwirang minumungkahi siya sa galit. Ang wika niya, ako ang tunay na Diyos. Ako ay mapanibughuin. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na iyong luluhuran, sasambahin, dadalanginan, hahalikan, kung ano-ano pat, etc., etc. Dadapat patuloy kayong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakapanghihilakbot nga po. Lalo niya, pagka-piesta-piesta, may hawak-hawak kayong manika ng bata. Santo ninyo daw. Pinagsasayaw ninyo, dadalhin nyo sa bahay nyo, pagkatapos luluhuran ninyo. Pagkatapos meron pa kayong rebultong hugis ng tao, kung minsan nakahiga, kung minsan nakatayo, kung minsan maitim, kung minsan kulay Pilipino, kung minsan mistisong puti. Anong klase yan? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, eto, mga pag-iisip ng masama sa kapwa, mga pagtatalo, ayan, puro debate, puro siyang mabuti, siyang tama, etc., etc. Ano pa? Mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya, wrong faith. Hindi ba naman wrong faith? Ang dami-dami niyong Diyos-Diyosan. Gumawa na kayo ng mga rebulto ninyo, dinagdagan pa ninyo. Meron pa kayong ngayong St. Francis, meron pa kayong Father Pio, meron pa kayong Mother Teresa, meron pa kayong yung Pilipino, Lorenzo Ruiz, meron pa si Kalunsad. Kung sino-sino ang napakarami ng Diyos. Minsan, sasabihin ninyo, bakit si Prospero masyadong mangaral, masyadong magsalita, galit na galit? Of course! Bakit ako hindi magagalit? Sa tuwirang inilalahad namin sa inyong katotohanan, kung akong tao'y nagagalit, ang Diyos pa kaya? Eh, ayan, ilang bagyo na naman ang pinadaan sa inyo. Noona na naman. Noona. Ilan na naman kahirapan. Pagkatapos nakita na naman sa television, hawak-hawak na naman yung isang manika, yung Santo Niño. Hirap na nga yung aling yun, pagkatapos nakita ko sa isang manika na naman ang dala-dala, yung daw ang Santo Niño. Siyang iniligtas mo, yung manika mo, at hindi siyang nagligtas sa'yo. Wala ba kayong pag-iisip? Oo. Talaga. Kaya ganyan, wala nang kapag-apag-asa ang ating bayan hanggang hindi kayo nanunumbalik sa tunay na Diyos. Hanggang hindi nyo tuwirang pinagsisisihan, hanggang hindi ninyo sinusunog, hanggang hindi ninyo sinisiba, ginagawang abo lahat ng inyong mga rebulto. Ang bihira kayo, pati yung papa ninyo, dala-dala yung krus na may taong maliit na taong nakadipa. Ano yan? Tanungan mo nga kung bakit siya meron yan. Saan niya mababasa sa Biblia yan? Mga sinungaling, 8:44, Diablo. Paninindigan namin yan. Nasa Biblia, hindi kami nagsasabi yan. San Juan. Kayo sa inyong amang Diablo, 8:44, nakaklat ng San Juan. Bakit? Bakit nagiging Diablo? Sinungaling! Lahat ng iniaaral, sinungaling. Nagmimisa, paikot-ikot, puro ritual. Magbasa ka ng salita ng Diyos, ipangaral mong katulad nito. Itong magpapakabanal. Hindi yung iikot ka, bubuksan mo yung pinto, pagkatapos ibang tao raw, centennial daw yata, o alalahanin daw yung Jubilee. Yung Jubilee. Anong kinalaman nun? Sa pananampalataya ng isang tao, sa kaligtasan ng tao, patungo sa buhay na walang hanggan. Kayo namang mga tagasunod. Opo kayo ng opo, amin kayo ng amen. Wala. Pipipingin. Ilang bagyo pa, lindol, ang darating pa sa inyo.
Pambihira ang bayan ko. Oh, kailan? Puro politika, puro politika. Kaya tingnan mga leader ninyo, ang mga nanggagaling sa bunganga. Puro kalaswaan, puro kasalbahihan na. Wala ka nang makitang maibibigay mo sa mga darating na henerasyon ng ating mga anak. Puro kasalbahihan. Barilan na lang kanya, patayan na lang kanya tayo. Sampalan. Sampalan na lang kanya tayo. Anong klaseng mga tao yan? And this is the kind of leadership, these are the kind of people whose God is an idol, a fake God. Yan ang mga Diyos ninyo, kaya ganyan ang mga ugali ninyo. Ano bang nasa saan? Ano bang ugali ng mga laman, ng mga tao? Mga kapanaghilian, mga paglalasing, yan, santambak, yung paglalasing na yan, numero 1. Napakarami ng kasong binuo dyan, patayan, kahirapan, mga kalasyawan, at mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang pinaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga ganong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So yun, kayong mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit pa kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Hindi pala kayo magmamana ng langit. Eto lang tapos ng argumento sa inyo. Mapagsamba kayo sa Diyos-Diyosan. Kaya nga po, sa mga buong pangyayari sa tao, tunay, nasasakop ng laman ng dahil sa gawa ng laman. Kaya ganito ang buong sanlibutan, lalong-lalo na sa bayan ko. Lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. And honest to goodness, saan ka makakita ng maghahanap buhay? Papasok sa trabaho, 10 oras, nasa traffic. Hindi ba nyo napag-iisip yan? Bakit? Bakit nagkakaganyan? Dahil nilagay na kayo sa kamalian ng Diyos. Sa dinami-dami ng mga leader ninyo, hanggang ngayon, ganyan pa rin. Nung umalis ako dyan, way back, I think 16 or 17 years ago when I was there, there was already traffic. And up to now, what more? Traffic pa rin. Kaya nung ako'y magbalik bayan, hindi na ako lumas ng Maynila. Doon na lang ako sa bayan namin. Inubos ko ang bakasyon ko, doon na lang sa bayan namin. Hindi ko na nga nakita yung Makati. Kaya ako'y lumaki dyan sa Bangkal, Makati. Pagkatapos, hindi ko na nakita yan. Noon na lamang dumating kami, dumaan dyan. Pagkatapos, tuloy na kami, umuwi na kami ulit sa Amerika. Hindi na muli kami pumasyal dyan sa Metro Manila. Yan ang nangyayari sa buong sanlibutan. Kahirapan, kahirapan. Bakit? Gawa ng laman. Dahil sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil pinipilit at lubusan na pasasailalim sa gusto ng laman. Ano ba ang halimbawa ng likhain ng Diyos ang isang tao? Sa utak. Siyang umiisip ng bawat kasamaan sa kapwa. Kaya mayroong utak, yan ang iniisip. Puro kasamaan. Yung mata. Yung mata, madaling mabighani. Saan? Sa mga kaaya-ayang nakikita na humahatak upang magnakaw, upang manggahasa, upang makiapid. At iba't iba pa. Yun nga, upang magnakaw, upang mangurak. Yung tenga, ayan. Sumasagap ng mga chismis. Mga kung anong pinagmumulan tuloy ng mga kaguluhan. Yung bibig. No, sa halip na gamitin sa mga pagpupuri sa Diyos. Ngayon ay mga panglalait, mga paninira. Mga kung ano-ano, mga nanggagaling sa kanyang bibig. Ayan, ehemplo, yung mga kandidato niyo sa presidente. Si Duterte. Numero 1. What kind of example? Again, are we giving the generations that is to come? Will this be the kind of leaders that you will have? Oh, Diyos ang nakakaalam. Patawarin nawa. Patatawarin kayo kung kayo'y muling manunumbalik sa Diyos. Sunugin ninyo yung latter rebulto ninyo. At tagilan ninyo yung pagdarasal nyo ng paulit-ulit. Hindi bingi ang Diyos. Darasal kayo ng paulit-ulit, hindi pa sa Diyos. Sa tao pa. Labiring Maria, panalangin mo kaya Labiring Maria. Pananalangin ka ni Biring Maria. Baka ni buto nun, wala na eh. Anong klase kayong relihiyon? Pambihira kayo. Ano pa? Yung mga kamay, yung mga pa, ito ginagamit.
ng mga tao. Saan? Sa mga pagdampot niya. Sa mga pagdadala ng buong kaguluhan sa buong katawan. Dahil dito'y, ano nga po baga ang kasalukuyang kalagayan nitong sanlibutan? At ito po ang minarapat ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, na sa atin po ay patuloy nga pong ating pag-aralan. Anong tuwirang kadahilanan? Pakinggan ninyo, at Biblia pa rin po. Hindi po ito kaisipan ng mga nangangaral sa inyo. Jeremias, buksan po ninyo. 6:14. Pakinggan po ninyo ang tuwirang kadalamhatian o sama ng loob sa mga ganitong pangyayari. Ang wika po rito, kanilang pinagaling din naman ng kaunti ang mga sugat ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayon may walang kapayapaan. O ilang organisasyon na ang laging isinisigaw sa buong mundo ng kapayapaan. Tatandaan ninyo, hindi pa tayo tao. Meron ng League of Nations. I think if I remember right, that was born in the year 1921 or 1922 or so forth. League of Nations. Anong intensyon? Magkaroon ng sama-samang mga pag-uusap. Kung mayroon mang mga kabagabagan o suliranin ang isang bansa sa isang bansa ay pag-usapan ng harapan, ng puspos ng kapayapaan. Dapat ano nangyari? Pagkatapos ng World War I, yung League of Nations na yun ay natayo, dumating pa rin ang Second World War. Walang kapayapaan. At nung tayo ay makaraos at naranasan natin, kami naranasan namin ang tunay na kahirapan ng World War II. Ano pa ang nangyari? Akala natin kapayapaan na o kutakot-takot. Naggera ang sumulpot. Nandiyan ang Korean War. Nandiyan ang Vietnam War. O nandiyan ang Middle East War. Nandiyan ang kutakot-takot na mga kaguluhan sa iba't ibang bansa. Walang kapayapaan. Bakit? Nananatili nga at lubusang ang nagahari iyong kagustuhan ng laman. Amen. Ngayon, bakit nga po ba? Maaaring itanong natin, bakit ipinahihintulot po ng Diyos na mga ganap ang mga kawalan ng kapayapaang ito dito po sa buong sanlibutan? Bakit ipinahihintulot ng Diyos? Tiyak yan, itinatanong ng marami. Sagot pa rin sa aklat po ng banal na kasulatan. Jeremias 6:15. Nangahiya baga sila nang sila'y gumawa ng kasuklam-suklam. O alam naman ninyo kung ano yung kasuklam-suklam. Ibinaling ng tao ang pagkilala sa isang tunay na Diyos. Yung kasuklam-suklam, sumamba sa ibang Diyos. Hindi sila nangahiya sa anuman. O sila man ay nangamula. Kaya't sila'y nangabubuwal sa gitna niyang nangabubuwal. Sa panahon ng aking dalawin sila ay nangabulagta sila. Sabi ng Panginoon. Ano ang nangyari nung sila ay gumawa? Nagtanyag ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Anong sabi ng Diyos? Tinignan lang sila ng Diyos, ang buong sanlibutan. Sa panahong dadalawin ko sila. Ang wika ng banal na kasulatan, simpleng-simple. Sila ay mga bubulagta. Sila ay mga mamatay. Kaya nga patuloy ang mga digmaan. Even locally, even internationally, even before World War I, meron ng mga gera-gera sa kanilang mga bansa. Kaya naman sa pagpapatuloy sa talatang ito, sa panahon na aking dadalawin sila, ay mga bubulagta sila, sabi ng Panginoon. Amen. Patuloy. Ang alin? Patuloy ang mga kagimbal-gimbal na mga pangyayari. Patuloy ang mga kagilagilalas na mga kasakunaan, mga bagyo, mga lindol, mga kung ano-ano pa, na tunay na sa kabila ng pahiwatig ng Diyos na sa pamagitan ni Malakyas
na muli silang manumbalik sa Diyos, hanggang ngayon, ayaw pa rin manumbalik sa Diyos ang napakaraming mga tao. Diretsahan, sinabi na nga ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Malakias, panahon pa ng inyong mga magulang, kung sino-sino na ang inyong mga ginawang Diyos, kung sino-sino na ang inyong mga pinagsasamba. Ano ang sabi ni Propeta Malakias? Manumbalik kayo sa akin ang wika ng Diyos, at ako'y manunumbalik sa inyo. Ito po ang hanggang ngayon ay tuwirang itinatawag, isinisigaw, aming ipinahahati, lalong-lalo na sa mga leader ng mga relihiyon, lalong-lalo na relihiyong kinagisnan. Talagang hindi na kayo maantig. Sino mo? Nagmimisa, puro ngiti, kardinal pa naman, kung ano-ano ang mga pinagsasasabi. Yung kanyang kaisipan ang iniaaral, ni walang dalang Biblia. Kung ano-anong mga mabubuting pananalita, nasa Biblia ka. Anong sabi ng banal na kasulatan? Sa pamagitan ng mga mabubuting pananalita, mga pambobolang pananalita, mga nonsense na pananalita, ililigaw, dinaraya ang marami. Yeah, kaya santamba kayo. Dinadaya. Sasabihin niyo, nainggit lang kayo dahil kayo kakaunti. Oy, basahin mo ang Biblia. Ilan ba iniligtas sa daong? Ilan ang iniligtas ng Diyos sa daong? Hindi ba marami na rin tao noon? At ang Diyos ang bahala kung sino ang kanyang ililigtas. Pero kayo, maliwanag ang Biblia, 21:8. Apokalipsis. Lahat kayo sa dagat-dagatang apoy. Amen. Hindi kami ang sumisintensya sa inyo. Amen. Kaya naman, sa mahuling talata, bakit po at tunay po baga? Ano ang hanggang sa ngayon ay nakikita po natin, nararanasan ng buong sanlibutan na ginagawa ng lahat at higit nga po ng maraming matataas na nasa katungkulan sa gobyerno man at ng mga relihiyon. Lalong-lalo na nga po yung mga nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, mga saserdote, yung mga pari na yan, yung mga papa na yan, yung mga kardinal na yan, yung mga arsobispo na yan. Ano ang nakikita? Pakinggan ninyo, 6:13. Aklat na rin po ng Jeremias. Sapagkat mula sa kalit-liitan nila hanggang sa kalaki-lakihan nila, bawat isa ay ibinigay sa kasakiman. Ayan. Ibinigay sa kasakiman. At mula sa propeta hanggang sa saserdote, bawat isa'y gumagawang may kasinungalingan. Amen. Ano ba ang nabulgar dyan sa kilalang relihiyon dyan? Ano ang pinagmumulan? Ano ang pinag-aawayan? Kwarta! Salapi! Mga pansanlibutang ari-arian. Ano, pinakita sa TV. Binibenta na. Anak ng namatay na obispo nila. Pinalalayas doon sa tinitirhan. Ano sabi? Yun daw yung pag-aari ng iglesia. Por Diyos, por kanto. Ang wika. Por Diyos, por kanto ninyo. Isang tanong lang. Wala na ba kayong pag-ibig sa kapatid? Ang lahat ng bagay, susupukin. Pagkatapos, sasabihin mo, ari pa rin ang kapangasiwaan? Nasaan ang numero unong pag-ibig ninyo na iniutos ng Diyos na kanyang ikalawang utos? Ibigin mo ang iyong kapwa. Ano man ang kanyang pagkakamali? Ilang beses mo siya panatawarin? 77. Iglesia, palibhasa, iglesia kayo ng tao. Kaya, material na tao, puro material para pantao ang tinuturo ninyo. Nakikita ninyo ang inyo pang mga kapangyarihan. Isa ang aming dalangin. Kahabaganawa kayo
liwanagin nawa kayo at pagpalain pa rin kayo ng Diyos, lalong-lalo na ang mga kapatirang patuloy na tuwirang ang Diyos ang kinikilala nila. Ngayon, alin po baga naman ang espiritu na ipinag-utos ng ating paksa na sikapin nating makipagkaisa, na ito nga po ang tali ng kapayapaan. Maliban sa espiritu ay walang kapayapaang ibinibigay sa tao. Ito po ang higit sa lahat ay paglilingkod ni kapatid na Cirilo Gonzales Jr. Patuloy po nating papurihan, sambahin, luwalhatiin ang Panginoong Hesukristo na mulit-muli nagbibigay ng tibay, lakas ng katawan, lakas ng pananampalataya, lakas ng boses sa atin pong kapatid na Prospero na unang sa atin ay nagpaliwanag. Napakaganda po ng ating mga aralin sa linggo po ng umagang ito sa Efeso 4:3. Pagsakitan ninyo na ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Kung bakit po ito ay itinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa katotohanan po, hindi po natin pwedeng dayain ang ating mga sariling kaluluwa. Wala pong kapayapaan sa buong sanglibutan. Sa pulpa po ng una, hindi na po natatapos ang mga pagdirigmaan, ang mga pananakot ng mga malalaking mga bansa sa maliliit na mga bansa. Hindi na po natatapos ang pagpatay sa kapwa-tao. At maging sa huling araw na ito, mga kapatid, isang kakilakilabot na digmaang espiritual ang nagaganap sa atin sa mga huling araw na ito. Ito po yung tinatawag na jihad, religious war, na talagang nakakatakot, nakakikilabot, sapagkat ang kalaban mo kalaban na hindi mo nalalaman kung kailan siya papatay ng tao sa pamamagitan ng pananakot o ng terorismo. Wala na pong kinikilalang mga dako at mga lugar ang mga kalaban natin ngayon. Religious war. Ito po ang digmaan ng mga espiritu. Kaya nga ito ibinangon ng Panginoon Diyos sa atin, kahit na tayo ang pinakamaliit na iglesia, pinakamahirap, pinakapulubi at kakaunti, itinuturo naman sa atin kung alin nga yung tunay na espiritu na atin daw pong pakikipagkaisahan, sikapin, pagsakitan, ingatan, makipagkaisa sa espiritu sa tali ng kapayapaan. Ngayon nga po, spiritual war. Nakakatakot po. At bagaman ang Amerika na kinakasihan ng Diyos ng mga kapayapaan at ng mga pagpapala at ginawang pinakadakilang bansa sa huling araw, naririto na rin po sa Amerika ang tinatawag na mga terorismo. Kailan lang nabalitaan natin, meron na namang
mag-asawa pa. Pinagbabaril, pinagraratrat ang mga empleyado sa isang sangay ng pamahalaan dito sa San Bernardino. Hindi ko na kailangang ulit-ulitin at isa-isahin ang mga nangyari na at ang mga magaganap pa. Datapwat, sa kabila ng lahat, ang mga pinuno ng malalaking mga bansa kasama na si Presidente Obama, ang presidente ng Pransya, Inglaterra, Alemanya, mga leader, mga hari, mga reyna, sa pangunguna ng Papa sa Roma, sila po nagtatayo ng tinatawag na NWO, New World Order. Ang ginawa ng Papa sa Roma, tinawag ang lahat ng leader ng mga relihiyon, pinapunta sa Batikano, yung mga spiritual leader ng mga Indian sa bundok, ang mga leader ng mga Buddhist, Confucius, maging ng mga komunista ng China at ng iba't ibang mga bansa, kung meron man silang mga leader, hinihikayat ng Papa sa Roma at ng malalaking mga leader ng mga bansa, magtatayo tayo ng New World Order na ang kanilang pinakamimithi, ang kanilang pinaka-espirito, magkaroon ng tinatawag na tunay na kapayapaan sa lupa. Ngunit sinasabi ng ating pag-aaral, wala rin pong mangyayari. Napakinggan nga po natin na kay kapatid na Prospero, kung bakit wala ring mangyayari sa kanilang espiritu ng pagkakasundo para magkaroon ng kapayapaan ang mga tao, magiging isang relihiyon na lamang daw sa pamamagitan ng Papa sa Roma, magiging isang gobyerno sa pamamagitan ng mga leader ng mga gobyerno ang buong mundo. Hindi po mangyayaring magkaroon ng kapayapaan. Bakit po? Magmula kaliit-liitan sa kanila hanggang kalaki-lakihan sa kanila, pati mga saserdote, napakinggan natin, ibinigay ng Diyos sa kasakiman sa mga materyang bagay. Sa katotohanan, yung mga leader na yan, lalo na yung Papa sa Roma na yan, wala naman pong iniintindihan kung hindi ang kanilang sariling kapakanan, ang kanilang pagsamba saan? Sa tinatawag na mga larawan, sa tinatawag na mga Diyos-Diyosan, ginawa ng kanilang mga kamay. Paano po magkakaroon ng New World Order patungo sa kapayapaan? Ni minsan hindi nila isinama ang Panginoong Jesucristo sa tinatawag na binabalak nila para magkaroon ng kapayapaan. Kaya nga sa ikapagpapatuloy po ng ating mga pag-aaral na pinasimula ni kapatid na Prospero, alin nga po baga naman yaong espiritu na ipinag-uutos sa ating paksa ng Diyos na sikapin nating makipagkaisa? Yung bang espiritu? Yun ba ang balak ng Papa sa Roma? Yun ba ang balak ni Ginoong Obama? Balak ng mga hari, mga reyna na nagsama-sama doon sa Batikano? Na sila daw ay magkakaisa? Isipin ninyo yun?
Magkakaisa daw ang mga Muslim, ang mga Kristiyano, at sinabi pa ng Papa sa Roma, kahit daw si Satanas makakapasok sa langit. Isipin ninyo yan? Na ang Koran daw at ang Biblia pareho rin. Na ang mga Diyos ng mga Protestante, ang Diyos ng kung ano-anong relihiyon, kay Buddhist ka, kay Shintos ka, kay kung ano-anong relihiyon ka. Pwede ba yon? Basahin po natin ang sinasabi ng Biblia. Ito po, 2 Korinto 6:14. Ang wika ni Apostol Pablo, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga hindi nagsisisampalataya. Ito po, huwag kayong makipamatok. Ang ibig sabihin, huwag kayong makipasan, huwag kayong makidala, huwag kayong makisama sa mga hindi sumasampalataya. Sino ba nagsasalita? Si Apostol Pablo. Ano ba si Apostol Pablo? Tinawag ng personal ng Panginoon sa daang Damasco. Nang siya po, nagli-leader pa isang jihad. Pinapatay niya ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinagsabihan siya ng Panginoong Jesus, bakit mo ako inuusig? Na binulag siya ng Diyos. Datapwat ibinalik ang kanyang paningin, at pagkatapos ay pinagsabihan siya, ikaw ay gagawin kong isang ilaw sa kahintilan, isusugo kita sa labas ng bansa ng Israel, pero kailangan ikaw ay mabautismuhan muna, ikaw ay maturuan muna, ikaw ay madoktrinahan muna sa katotohanan. Pinapunta siya sa isang matandang saserdote na ang pangalan ay itong matandang diakono no Anania sa Damasco. At nang siya'y maturuan at mabautismuhan, inihanda siya, at nang matutuhan na niya ang Panginoong Jesucristo, siya rin ang Diyos. Siya rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Diyos na maluwalhati, magpakayi kailanman. Tinanggap niya ang relihiyon Kristiyano, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya. At pagkatapos nga po, siya po ay lumabas na upang ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hindi na siya pumapatay ng iglesia ng Diyos. Ipinangangaral na niya ang Ebanghelyo o ang tinatawag na Espiritu, ang Panginoong Jesucristo, na magbibigay ng kapayapaan sa sino mang sasampalataya sa Kanya. Huwag kayong makipamatok sa hindi sumasampalataya. Pwede bang makipagkaisa tayo ng mga iglesia ng Diyos sa simbahang Katoliko? Hindi po pwede. Karumal-dumal ang Katolisismo sa Panginoon Diyos. Pwede ba tayong makipagkaisa sa mga Protestante? Hindi po pwede. Ang mga Protestante may mga krus. Hindi ba nyo naiintindihan yan? Nagbibinyag ng bata. Ang mga Protestante nagpipiesta-piesta pa rin. Ang mga aral Protestante, gayon din tulad ng simbahang Katoliko, pagkat sila ay anak ng Katolisismo. Kaya nga tinawag na Protestante. Kunyari, pumuprotesta. Pero ngayon, kasakasama na nila doon sa Vaticano. Trinity, Emily, Baptist. Pwede ba tayong makisama sa mga iglesia ni Manalo na tao si Kristo? Hindi po pwede. Huwag kayong makibalika. Ang wika ni Apostol Pablo, huwag makipamato. Huwag kayong makisama sa mga hindi nagsisisampalataya. Bakit? Ano nga ang pakikisama mayroon ang katwiran? Nasa iglesia ng Diyos ang katwiran. Anong pakikisama ng katwiran sa kalikuan? Wala. Lahat ng aral ng Papa sa Roma, puro liko.
Lahat ng mga itinuturo ng mga protestante, puro salit-saling sabi. Lahat ng itinuturo ng mga sanggunian ng Iglesia ni Manalo, puro laban sa kaligtasan ng tao. Nakikita naman natin anak ng kanilang obispo, ina ng kanilang namatay na obispo, binigyan na ng tanod, ginwardyahan na para hindi makapagsalita, nilagyan pa ng bakod na bakal. Anong klase naman kayo? Mga magulang, hindi pwedeng makipagkaisa ang Iglesia ng Diyos sa mga Iglesia ni Manalo, at lalong hindi po pwede magkaroon ng kapayapaan sa lupa sa huling araw na ito habang ang espiritu ng Papa sa Roma at ng mga leader ng mga malalaking bansa ang nangunguna para magtayo ng bagong sandaigdigan, New World Order. Never will there be peace until the second coming of our Lord Jesus Christ. Di po tayo pwedeng makipagkaisa. Mga kapatid, sa kanino mang relihiyon, anong pakikipagkaisa meron ng kaliwanagan sa kadiliman? 6:15, anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, kay Satanas, o sa Diyos-Diyusan? Anong bahagi mayroon ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos, ang Iglesia ng Diyos, katawan ni Kristo, templo ng Diyos? Walang pakikipagkaisa saan? Kay Birhen Maria, sa Santo Niño, kay Kalunsad, ngayon ginawa si Mother Teresa? Wala tayong pakikipagkaisa dahil sa mga Diyos-Diyusan ng simbahang Katoliko. Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, magiging Diyos ako nila, at sila ay aking magiging bayan. Kaya nga, ano ang utos ng Diyos? Ano ang utos niya ng apostol o ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo? Magsialis kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. At gayon din sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, para huwag kayong madamay sa kanyang mga sumpa at sa kanyang mga parusa. At ako sa inyo magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Ngayon, kung ito palang New World Order na ito, sa maniwala kayo sa hindi, ito'y negosyo. Alam ba ninyo ang pinoprotektahan ng Papa sa Roma at ng kanyang mga leader na ng iba't ibang bansa, gayon din ni Obama, at ng mga mararangyang mga reyna, mga hari sa buong sanglibutan na gumagawa sila ng bago daw na wika nga bagong espiritu ng kapayapaan, New World Order. Ito po, to protect their own investment. Sa maniwala kayo sa hindi, ang iniingatan nito, una na yan, simbahang Katoliko, yung pagiging Katoliko nila, ibig nila, pagharian ng buong lupa. At ito naman mga protestante, ito naman mga iglesia, puro naman ito, sunod ng sunod sa Papa sa Roma. At yan ang nagpapakilala, the Pope of Rome is the Antichrist. Vicarious Filii, successor of God. Did God dies? God never died. There is only one God, the Lord Jesus Christ. Ngayon, sa huling mga katanungan po natin, kung hindi pala itong espiritu ng Papa sa Roma na New World Order, ang pakikisamahan, alin ba ang dapat nating pakisamahan? Basahin po natin, Efeso 4:3. Balikan natin ang paksa. Pagsakita ninyong ingatan ng pakikipagkaisa sa Espiritu, sa tali ng kapayapaan. Yung Espiritu na pagkikipagkaisahan natin ayon sa paksa, yun ang tali ng kapayapaan. Hindi po yung Espiritu ng Papa sa Roma,
Hindi po ang espiritu ng mga iglesia ng tao. Hindi po yung espiritu ng mga protestante. Just believe in Christ and you will be saved. Hindi po. Alin yung tali ng kapayapaan? Ituloy natin ang pagbabasa. Alin po yung espiritu na siyang dapat nating pakipagkaisahan? Sa San Juan, ganito po ang sinasabi sa 3:24 na binasa na sa atin ni kapatid na Prospero. Ang wika po doon, ang espiritu, mga kapatid at mga magulang, ang espiritu, walang laman at walang buto. Na kung liliwanagin lamang, yung espiritu na yon na walang laman at walang buto, ito po ang ating Panginoong Hesukristo. Walang laman, walang buto. Pero anong ginawa ng Panginoong Hesukristo? Uno-uno ng San Juan, nang pasimula ang berbo sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos, ang berbo nagkatawan tao. Espiritu nga, walang laman at walang buto para makilala natin yung espiritu ng kapayapaan, ano ang kanyang ginawa? Nagkatawan tao. Kaya nga ang wika ng Santong Sulat sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 10, upang sa pangalan ni Kristo Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng tubig, at upang ang ating mga bibig na ito'y magbigay ng pagpupuri sa Panginoong Hesukristo. Sa ano? Pilipos 2:11, sa ikaluluwalhati ng Diyos. Paano mo pupurihin? Paano mo luluwalhatiin ang Diyos? Maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Mapupuri ko ba ang Panginoon Diyos? Kung ang aking luluhuran, itong Papa ng mga Katoliko, itong mga sugong anghel ng mga iglesia ni Manalo, itong mga Doctor of Divinity, Theosophy, and Letters of these Protestant churches? No, I cannot. Hindi ko pwedeng purihin ang Diyos na Ama na lumalang ng lahat ng bagay, mga kapatid, maliban kung aking ipapahayag ang Kristo, iluluhod ko ang aking tuhod sa Panginoong Hesukristo, at saka ko maluluwalhati ang Diyos na walang laman at walang buto. Hanggang ngayon, ang daming hindi makaintindi. Wala pong pangalan sa silong ng langit. Ang wika sa aklat ng mga gawa, nasukat nating ikaligtas. Sa makatwid, papaano tayo ngayon makikipagkaisa sa Panginoong Hesukristo na ito pala ang Espiritu, ang tali ng kapayapaan? Efeso 4:4-5, may isang katawan. Ayan. Paano tayo makikipagkaisa sa Panginoong Hesukristo na nagkatawan tao? May isang katawan. Pakikipagkaisahan natin. Alin yan? Alin ba ang tinatawag na katawan? Kolosos 1:18. si Kristo, uno ng katawan. Ano ba ang katawan? Sa makatwid baga ng iglesia. Ano ba ang ibig sabihin ng iglesia? Katawan ng Diyos. Si Kristo, ulo ng katawan, sa makatwid baga ng iglesia. Siya ang ulo ng iglesia. Jesus Christ is the head of the church. And what is the name of the church? For you, brethren, are imitating the churches of God, which in Judea are in Christ Jesus. Church of God in Christ Jesus, katawan ni Kristo. Dito tayo makikipagkaisa. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Bakit? Ano pa meron sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? 4:6, Efeso rin. Isang Diyos, isang Ama ng lahat, sumasa ibabaw ng lahat, sumasa lahat, at nasa lahat. Sa iglesia ng Diyos, iisang katawan, itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32, katawan ni Kristo, isa lang ang Diyos. Sumasa ibabaw ng lahat, sumasa lahat. Totoo ba yan? Kaya nga sinasabi sa Pilipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit. Sumasa lahat, sumasa ibabaw ng lahat.
Kung may ibang Diyos sa langit, luluhod kay Kristo. Nang nasa langit, nasa lupa, nang nasa ilalim ng lupa, ang lahat ng bagay, ang lahat ng tao, luluhod sa pangalan ni Jesus. Bakit? Siya ang sumasalahat, sumasaibabaw ng lahat, nag-iisang Ama, ang ating tagapagligtas. Ngayon, paano pinatutunayan ng Biblia na si Kristo nga ang panggagalingan ng kapayapaan? Isaiah 9:6, sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang batang lalaki, ang pamamahala iaatang sa kanyang mga balika, ang kanyang pangalan tatawaging kamangha-mangha, walang hanggang Ama, over and above everything, one Father, Jesus Christ, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan, the Prince of Peace. Ngayon, ano sasabihin ninyo? Alin ngayon ang itinuturo ng paksa? Pagsikapan nating makipagkaisa. Kanino? Kay Kristo, tali ng kapayapaan. Itong mga papa sa Roma, nagtataka lang ako eh. Nagpakita, jubilee. Siyang tambak, yung lahat ng kardinal. Lahat ng kardinal sa buong mundo, pinapunta sa Vatikano, ipinakita sa telebisyon. Nagprosesyon sa loob ng Vatican, ang daming pinto, binubuksan. Ang sinasabi ko, kung nandun ang kapayapaan sa mga kwarto sa Vatikano, bakit nung araw pa hindi nyo binuksan yan? Siyempre niya, katakot-takot ng namamatay na tao, sa hirap, sa gutom, sa digmaan. Pagkatapos itong Papa, nagbukas ng pintuan, Golden Jubilee! Nandun na, the peace of God! Bakit hindi nyo binuksan nung araw pa yung pintuan na yan? Para nakawala ang kapayapaan? Wala sanang digmaan? Wala sanang mga ISIS na pumapatay, pumupugot ng ulo ng mga Kristiyano? Nasa inyo pala ang kapayapaan, bakit hindi nyo itinuturo? Nako, mga kababayan. Puro kayo ritual. Gumagawa ng ritual, mga sataniko, tandaan ninyo. Ang gumagawa ng yung mga hokus-pokus, nagbubukas ng kahon, nagbubukas ng pinto, mga demonyo. Mga manggugulang, yung mga nagtuturok ng kandila, yung nagbibilang ng mga rosado, ginagawa yan ng mga sataniko. Tinanin niyo yung satanic religion. Sino ang kanilang santa? Si Virgin Maria rin. May mga krus din. Kaya walang maiturong mabuti sa mga tao. Sa halip na kapayapaan, tandem dito, tandem dyan, hold up dito, hold up dyan. Plunder dito, plunder dyan. Walang katapusan, walang kapayapaan. Walang takot. Ang wika ng baksa, hanggang sa panahon ng aking pagparito, sa panahon ng pagparito ng Panginoon, nagaganap na, pumaparito na, malapit na. Ginigising tayo ng Panginoon Diyos. Mga huling talata, mga kapatid. Saan po lamang naroon ang kapayapaan? Dito sa lupa. Saan tayo makikipagkaisa? Unang Pedro 5:14. Mangagbatian kayo ng mga halik ng pag-ibig. Eto po. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat. Sino tinutukoy? Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat. Na ano? Na kay Kristo. Hindi po sinasabi ritong kapayapaan ang sumainyong lahat na mga Katoliko. Kapayapaan ang sumainyong lahat, Iglesia ni Manalo. Hindi. Kapayapaan ang sumainyong lahat na mga Iglesia ng diksyonaryo ng Biblia. Hindi. Mga na kay Kristo. Sino ba na kay Kristo? 2:14 ng Tesalonika. Nagsisitulan kayo sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Aklat ng mga gawa 20:28, iglesia ng Diyos binayaran ng dugo ng Diyos. Mababasa mo ba sa Biblia ang mga Katoliko binayaran ng dugo ni Kristo? Hindi. Binayaran niya ng mga papa sa Roma. Mababasa mo ba
Ang Iglesia ni Manalo, binayaran ng dugo ni Kristo? Hindi! Bakit po? Iglesia ni Kristo. Sino si Kristo sa kanila? Tao. Sa Iglesia ng Diyos, si Kristo Diyos, dugo ng Diyos ang ibinayad sa atin. Kaya nga, nalalaman natin ang wika ni Apostol Juan, unang Juan 5:18, na sino mang ipinanganak na ng Diyos na bautismuhan, ang ibig sabihin ay hindi na nagkakasala. Datapot ipinanganak na ng Diyos, nag-iingat sa kanilang sarili at hindi sila ginagalaw ng masama. Ang mga anak ng Diyos, ang Iglesia ng Diyos, hindi po gagalawin ng masama. Sa maniwala kayo sa hindi, Diyos ang nakakaalam niyan. Ano pa? 5:19, nalalaman natin na tayo'y sa Diyos. Nakakatiyak ang Iglesia ng Diyos na kami ay nasa Diyos. Ang sanglibutan, nakahilig sa masama. Bakit? Malapit nang dumating ang paghuhukom sa inyo. Ikalawang pagparito. 5:20. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino? Si Kristo. Tayo'y binigyan niya ng halimbawa, ng pagkaunawa, upang ating makilala siya. Sino? Si Kristo. Na totoo. Ako at ang Ama ay isa, 10:30. At tayo ay nasa Kanya, na kay Kristo na totoo, sa makatwid. Kanino? Sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Sino si Yesu Kristo? Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Amen. Napakaganda. Paano ako mag-aalinlangan na wala ako sa katawan ni Kristo? Sa pagpaparanas niya sa amin, sa akin, sa aking sambahayan, ang mga anak ko, mga manugang, mga apo, wala na akong masasabing ako ay o kami hiwalay pa sa Panginoon Diyos na tali ng kapayapaan. Bakit ayaw ninyong paniwalaan ang sinasabi ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Wala kayong kapayapaan sapagkat hindi nyo tinanggap, hindi kayo nakipagkaisa sa tali ng kapayapaan ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya puro kagibaan, sabi ng Biblia, ipinahintulot sila sa paggawa ng lahat ng mga bagay. Ipinahintulot sila saan? Sa mga kagibaan, kamatayan, at mapapait na mga pagpapadanas sa kanila ng Diyos. Nawawala kami lahat. Pero ang mga aral na ito, hindi po ito mawawala. Kahit patay na kami, buksan lang ninyo ang computer ninyo, pumunta kayo sa YouTube, mapapakinggan ninyo ang mga aral na ito. Bakit po? Masisira ang langit, masisira ang lupa, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Ang aking mga salita, ang aking mga aral, ang mga sermon, hindi masisira. Paano pinatunayan ito ng Panginoong Jesucristo? 2,000 taon na ang nakalilipas. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, 24:14, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan. Paano magaganap ito, mga kapatid? 12:4 ng Daniel, sa huling araw lalago ang karunungan sa pamamagitan ng internet, sa pamamagitan ng YouTube, sa pamamagitan ng iPad, sa pamamagitan ng information technology. Hindi na po ito matatanggal. Facebook, sa Twitter, naririto na po ito. Pipindutin na lamang ninyo, mga kapatid, kahit patay na kami ni kapatid na Prospero, ang wika ng Panginoon, 24:14 ng Mateo, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan. At kung magkagayon, darating ang biglang pagkawasak. Magalit na kayong magagalit, wala nang panahon. Wala nang pagkakataon. Run for your souls. Lumabas na kayo sa kanila, bayan ko ang wika ng Panginoon. Hanapin na ninyo ang tali ng kapayapaan. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito tayo magsama-sama. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Maghahandog po tayong muli ng isang maiklit, may spiritong awitin. Sa kanya pong 101, unang estropa at koro.
Pagkatapos po, pangungunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Glenda. Maghahandog ng abuloy si kapatid na Glenda. Tatayo tayo. 101. Tatayo tayo mga kapatid. Sa malawak na dawag ng ating kabuhayan, pawang lungkot, Dusa't kabagabagan, ang tuwin ay kabaka sa ating kalagayan. Si Jesus ngayon ang ating kanlungan. Lapit ka sa tawang mayroon, si Jesus ang tindulan, nang sa Kanya'y susunod. Anyaya'y pakinggan mo, nasa puso'y pumasok, upang maging niyang lubos. Panginoon po namin Diyos, Panginoon namin. Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa buong isang linggong binigyan mo po ng kapayapaan ng bawat isa sa amin. At muli po kaming narito sa iyong banal na harapan. Nag-alay kami ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso. Nakinig ng iyong mga banal na aral. At tawa po Panginoon ay maging kaya-aya sa iyong banal na harapan. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay, lubos-lubos po kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat po Panginoon sa buhat kalakasang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Amen. Salamat po rin Panginoon at pinatitibay at pinananatili mo po kami sa pananampalataya minsan mo pong ibinigay sa amin. Amen. Salamat po Panginoon din sa mga banal na aral mo na narinig namin ngayong umaga at nawa po Panginoon maging pagkain ng aming mga kaluluwa at kalakaran namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Amen. Salamat po rin Panginoon sa mga pagpapalang ibinigay mo po sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Panginoon, kami po'y mga tao lamang po na kung minsan po'y nakakaisip, nakakapagsalita at nakakagawa ng hindi kasang-ayon sa inda kayo ng pangalan. Kami nagkakasala sa iyo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, tatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Siya nga po. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, na nawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami sa mga, lalo-lalo na po sa mabibigat na karamdaman, sa masasamang tao, sa mga espiritu, at lalo na po sa kamay ng hustisya, Panginoon. Dinadalangin ko po rin siya, Panginoon, ang 2 taong kinasangkapan mo po ngayong umaga. Nawa po ipakalinisin mo po ang kanilang mga puso at nawa po, Panginoon, dagdagan mo po ang buhay at kalakasan nila at na makapagpatuloy sila sa kanilang pagpapahayag at nawa po, Panginoon, marami pang makarinig ng iyong mga katotohanan. Amen. Dinadalangin po sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan at mga ibang mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. Nawa po, Panginoon, manumbalik at nawa po sila huwag sumamba sa lumikha kundi sa huwag po silang sumamba sa nilikha kundi sa lumikha po, Panginoon. Amen. Dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na sa aming inambayan. Nawa po huwag silang makaranas ng mga kahirapan lalo na po ngayon sa dumarating na mga kalamidad. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang aming ibang mahal sa buhay na may mabibigat na karamdaman. Hipuin po sila na ipagpalang kamay. Nawa po, Panginoon, paglingin mo po sila at nang makita kami ng may buhay at kalakasan. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon. Kami po may mga katandaan na may mga
nararamdam sa aming katawan. Nawa po, Panginoon, alisin mo po ang aming mga nararamdamang na ito na makapagpatuloy kami sa iyo ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Amen. Sa dalangin po sa iyo, Panginoon, na kung paano mo kami dinala dito ng may kapayapaan. Ganun mo po rin kami iuwi sa aming mga tahanan. At nawa po, Panginoon, sa susunod na mga panambahan namin, huwag magkaroon ng kahadlangan. Siya nga po. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, na bigyan mo po ng kapayapaan ang loob at labas ng aming mga tahanan. Nawa po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang dako, Panginoon, inyo po silang iingatan, gagabayan, at nawa po inyo silang pagpapalain. Nawa po, Panginoon, ang mga samot dalangin na ito'y makarating sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, dinadalangin ko po sa tanging pangalan mo po, Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila namin tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po namin Diyos, Ama namin lubhang banal at makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tanging Diyos sa pumapatubay sa buwas sa amin. Muli, Ama Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, kami po'y nanikluhod sa iyong harapan at kami po'y nangakinig niyo pong mga aral. Kaya po kami nagpapasama sa mga aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa bawat sa amin. Siya nga po. Tagapin niyo po sa iyong harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Nawa, Ama, ang mga salaping ito'y maging kasangkapan sa pagkasagin ng mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Makatugunin po, Panginoon, sa lahat ng mga nangangailangan. At higit sa lahat, Panginoon, sana rin po, Panginoon, ang mga salaping ito'y makapagtatag pa po ng aming mga pananampalataya. Amen. Panginoon, amin rin pong sinasama, Panginoon, sa iyo, na sa umagang ito, ang mga lalaking tinagoy niyo po sa amin upang maghatini po mga banal na maaral, naway bibigyan niyo po sila ng mga katalinuhan at mga kalakasan mula po sa ipong mananakaitaasan. Amen. Muli, Panginoon, sa hapon ito magkakakulay kayo magkapatid, iba po sa amin tutungo sa kanilang paghanap buhayan, iba tutungo sa kanilang matahanan. Loobin niyo po ang mamarating namin ang lahat ng aming mga patutunguhan na ligtas sa lahat ng mga kapindakanan. Siya nga po. Panginoon, marami kami mga kailan naman, dapat kami umaasa na ang lahat na ito idadalagin po sa amin. Kaya po ang lahat ng mga bagay, maghanap po namin hiling sa dakilang pangalan, Diyos Kristo Jesus, na aming Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Ang Ama laging ipagnubay. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayun din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon,
pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa lahat ng ating sariling mga mahal na mga kabiyak ng ating mga puso, sa ating mga anak, ating mga manugang, mga po, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay papauwi sa ating mga sariling tahanan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa at timbulan. wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsabihan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus na alala.